Good morning, Ma'am Dana. Hello, good morning. Good morning po. Merry Christmas. Happy New Year. Salamat, Ma'am Dana ha. Ito lang, Ma'am Dana, bago itong sa mga POGO workers, unahin ko na ito please. Itong kaso ni ni Attorney Harry Roque, may statement ang inyong commissioner na paiimbestigahan. The fact, wala naman siyang hold departure order, di ba? Wala po. Wala Okay. rin pong warrant of arrest, Mm-mm. pero illegal po ang kanyang pag-alis ng bansa. Okay, sige. Wala naman siyang lookout bulletin? There is a lookout bulletin po, I think, kung hindi ako nagkakamali, October in-issue. Ang lookout bulletin po is to monitor his travel. Okay. So, kasi nga nakabantay dito ang mga kongresista sa 'di ba kung na baka siya makalabas ng Pilipinas, makakalabas lang siya kung dadaan siya sa immigration process, no? Immigration Bureau. So, sabi niya ngayon, siya ay nasa abroad, pati nga yung kanyang affidavit, doon sa Abu Dhabi niya ito na-execute. Ngayon, sinasabi mo, illegal na nakalabas ng bansa. Bakit? Doon po sa record natin, tinignan po natin sa ating centralized database at actually, Manong Ted, nakamonitor din po yung mga tauhan natin sa lahat ng mga puerto kung saan meron pong naka-estasyon na immigration officers. Wala pong recorded na recent attempts to leave the country via formal channels si former spokesperson Harry Roque. So kung wala siyang record na siya lumabas no sa lahat ng immigration ano natin diyan no, post, nangangahulugan na umalis siya ng walang stamp ang kanyang passport. Ang paniniwala po ng ahensya, illegal po ang kanyang pamamaraan paglabas. Possibly po aided ng mga unscrupulous individuals kasi hindi po niya magagawa. Meron niyang concerted efforts na matatawag to leave the country in such manner. Oh, ma'am, ano ba ang usual po na proseso diyan? Kung ikay papasok, assuming lang po dumaan ka ng Dubai, ano ho, o saan man pong Middle Eastern countries o ano man pong bansa, hihingian ka ng passport, di ba? Oo. Yes, Pero Manong Ted. hahanapin ba doon yung stamp ng passport ng bansang pinanggalingan mo like the Philippines? Iba-iba po ang regulation ng mga immigration agencies sa iba't ibang bansa. So hindi po natin masabi if they look at it, pero normally po immigration agencies would also look at it po. Kung saan ka galing? Yes. Oo. Meron bang ugnayan ang mga immigration bureaus all over the world na pwede kayong magtanong sa mga counterpart ninyo kung saan pumasok ang isang Harry Roque? Saan ang galing? As needed po, meron po tayong mga backdoor channels para makausap po. And formally, we will also be requesting. Ang una rin po natin na siguro step to take dito, Manong Ted, is yung Philippine Embassy natin sa Abu Dhabi kasi sila yung last government representatives that saw former Roque at maaring may information sila dun sa itinerary or at least a copy of the passport para makita po natin ano yung ruta na tinahak po niya. Okay. Ito hong sinasabi nyo na nakalabas siya sa tulong ng mga unscrupulous persons, parang Alice Goo lang ito, ma'am? Sa inyo hong pag-aalam ngayon, Ma'am Dana, sino ho ang posibleng tumulong sa kanya o kaya po saan kaya siya nakalabas? Manong Ted, maraming pwedeng paraan para illegal na i-circumvent ang immigration inspection. Sa perfect world, ang immigration covered niya yung buong archipelago. Pero we accept that there are limitations at ang immigration officers po natin ay nakaposte lamang doon sa mga formal na ports. There are areas kung saan maaaring abusuhin ng ilang individual upang makalabas po ng bansa. Kagaya po in other countries, there Opo. Kagaya po in other countries, ma'am, kayo po naputol, Ma'am Dana? Opo, napuputol po. hello? Opo. Hello, ma'am. Sabi ho ninyo, kagaya in other countries po, ma'am, paano po? Hello, ma'am.
Opo, Hello, hello. Manong Hello. Ted. Yes, ma'am. Okay. Kagaya po kaninyo in other countries, yung paglabas. Anyway, opo, napuputol lamang siya. Pakiayos lang ang ating linya. Kasi nga parang mala Alice Guo din ito. Take two. Di po ba? Si Alice Guo actually hanggang ngayon hindi pa rin po alam. Wala pang report, right? Humupa na ang balita kasi wala na ho tayong focus sa kanya ngayon. Nasapawan na po ng iba't ibang mga balita. Sino ba ang tumulong kay Alice Guo para ho makalipad palabas po ng Pilipinas despite the fact nga na marami nagbabantay sa kanya sa mga paliparan natin sa mga immigration post sa buong Pilipinas? Okay, balikan natin si Ma'am Dana. Ma'am Dana, sige po. So, Ma'am, ngayon po nag-iimbestiga na po ang Immigration Bureau, Ma'am, kung saan po posibleng nakalabas na port itong si Attorney Harry Roque. Yes, kasama po yung investigation natin, yung pag-aaral din po ng ating legal team kung ano yung mga iba pa nating pwedeng maikaso po against him. Kahapon po nagkaroon ng pagpupulong yung legal team natin upang tingnan what cases can be filed against him para sa illegal po na paglabas ng bansa. Okay. Ma'am, can you elaborate po? Yung pong, ano ho ba basically ang kaso kapag lumabas ka ng bansa nang hindi ka dumaan sa immigration? Ayun nga, Manong Ted, kahapon during sa pagpupulong ng ating legal team, pinag-utos kasi ni Commissioner Viado na pag-aralan kung ano yung pwedeng ikaso. Nakita na walang direct punitive action ang ating mga batas for people, for Filipinos who will be leaving the country, who might attempt to leave the country via illegal means. So maaari lang itong mahulog siguro sa ibang related cases like yung isa po sa nakita na posibleng ikaso sa kanya ay falsification of public documents kasi may dokumento siya, maaaring may posibilidad na nagkaroon po ng falsification in that document which was used to enter a different country. So doon po mahupulog. But the actual act of him illegally departing the country, wala pong specific punitive action ng atin po mga batas. Opo, kasi nga that's a basic right sa ating pong konstitusyon, ano, yung right mo to travel, no? Opo. Maliban na lamang kung mayroong Manong Ted, lawful order. Yes, ma'am? Yes, Manong Ted, but in other countries, yung illegal travel, there are laws. Kasi syempre, while we are afforded the right to travel, of course, it has to go through legitimate means. May security protocols na sinusunod. Kapag nilabag yun, sa tingin natin, kagaya ng nangyayari po sa ibang mga bansa, dapat may punitive action din. And it would also help. Halimbawa, may mga Halimbawa, ma'am? at ma-declare na fugitive yung tao. Halimbawa, ma'am, naputol po kayo doon, ma'am? Halimbawa. Yes. Halimbawa po, may isang Pilipino lumabas ng bansa illegally. If there is such a punitive action or a law against that activity, pwede na pong makasuhan agad-agad yan at maaari pong magkaroon ng warrant of arrest based on the illegal departure, not based on the other cases filed against him. Kasi sa ngayon po, wala pa pong kaso, wala pa po tayong nakikita na full departure order or warrant of arrest against him. Opo. Meron na ho bang report doon kay Alice Guo investigation at sa kanyang kapatid? Paano ho nakalabas? Meron na ho bang update ang immigration? Meron po tayong latest information. Opo. Latest information. Sa formal Ma'am, yes, medyo, we are still waiting. Yes, Manong Ted, we are still waiting po for the confirmation nung Malaysia and Indonesia. Wala pa po tayong nare-receive. Opo. Kung saan. Oo, grabe itong ating telepono. Nakakairita itong ating pong signal ng telepono. Kami po'y humihingi ng pangunawa po sa inyo. One more time, please. Oo, kasi kung tayo magpuputol-putol dito, ipuputulin ko na lang ito. Kasi nga po sa mga nakikinig ngayon sa radyo, definitely po yan po'y nakakairita, nakakainis. At kami po'y humihingi ng pangunawa sa inyo because we are in a country called the Philippines. I know.
Pero kung matatandaan mo na may makausap tayo dati, kung yan ay hindi pa umaabot ng 100, yan ay normal pa. Yes. Sa opo. bansang Pilipinas, Kung kung siya po'y tawagin. kausap ko ngayon at naputol ho tayo ng 10 beses, di pa ho yan sakop. Yun ay normal. Opo. Kapag ho 100 beses na po ito, Doon na, abnormal na iyon. doon na lang daw ho a-action ang NTC. Tama? Very well said. Yan na yan. Okay, so nakakailan ba tayo? Ay Apat pa lang? Apat Okay. pa lang sa ngayon. Sige, 96 pa. Konti na lang a-action na sila. Andiyan na ba siya? Walang pagbabago. Wala pa rin. Oo. Walang pagbabago. Balikan natin si Ma'am Dana Sandoval. Ma'am Dana? Hello? Good morning po Opo. ulit. Okay, sorry. Good Ma'am, morning opo. ulit, Manong Ted. Opo, ano ho yung balita dito ho kay Alice Goo, yung kanyang exit? Paano po, ano po ang latest, ma'am? Yes, inaantay pa po natin yung response po ng Malaysia and Indonesia immigration. Ang sumasagot pa lang po sa atin formally ay Singaporean immigration, kung saan po nagbigay sila ng updates tungkol dun sa records nila. But we already know that it's a confirmation lamang po. Ang mas mahalaga po natin na makuha ngayon ay yung information from Indonesia and Malaysia, which we have yet to receive. But the information sa Pilipinas, saan ba siya dumaan? Paano ba siya nakalabas? Wala pa ho kayong informasyon doon? Hindi pa po kami makapagbigay ng final or clear response on that, Manong Ted. Kasi inaantay natin yon dahil yun ang magsiseal kumbaga, nung ating mga theories sa paglabas po niya. Pero is there an ongoing investigation after nga ng resignation nitong si Norman Tansinco? Meron ba? Gumugulong ba? Hindi ulo. Kung hindi gumugulong ba investigasyon? Manong Ted, hindi po tumigil ang investigation natin despite the change in leadership ng immigration. Tuloy-tuloy po yan, and yung atin pong pakikipagpulong doon sa ating mga counterparts. The difficulty lang, Manong Ted, actually nagkaroon din po ng change of leadership in Malaysia and Indonesian immigration. Kung makikita niyo po sa mga news articles, Opo. we don't know the exact reason kung bakit po nagkaroon ng change in leadership. So ngayon po, we are again opening the lines of communication para makakuha ng information on the exit of Alice Guo. Okay, sige po. Meron lang pong pahabol na tanong po si Chacha dito po sa mga POGO workers. Go, Cha, Yes please. po. Oo. Ma'am Dana, mabilis lang. Dito po sa 20,000 POGO workers na mga foreigners na aalis ng bansa, ilan na po dito ang nakaalis na at ilan pa po dito ang nandito pa sa bansa? Doon sa records natin, Ma'am Chacha, yung 20,000 na yun ang inaasahan natin na leaving the country for by the end of the year. Yes. Meron po tayong bagong system that was developed to monitor yung travel nila. So end of the year po makikita natin. We're hoping that majority man lang nitong 20,000 left na ito ay umalis na po ng bansa. Karamihan po kasi doon sa mga foreign nationals na associated with POGO ay nakaalis na po ng bansa. Nasa 10,800 na po. Sorry, hindi pala 20,000, ano? 12,000 pa po yung hindi pa nagda-downgrade. Yun. But Oo. everyone else will leave the country by the end of the year. Okay, alright. Maraming salamat po, Ma'am Dana Santoval. So, Antabay po kami sa balitang yan kasi Oo. karamihan dun sa 12,000 hindi pa po nakakapag-downgrade ng kanilang visa. Tama po? Yes, inisyuhan po sila ng cancellation order. That's a total of 12,106 foreign nationals. Okay, sige. So muli po, Ma'am Dana, kami iistorbo sa inyo, ha? Oo. Anytime po, Manong Ted, Miss Chacha. Merry Christmas! Happy New Year! Yan. Thank you! Salamat po.